So what's up sa mga ka-hombre ko dyan? Makagago, what's up na naman niya pala to. At syempre, mga ka-hombre ko, alam nyo na, today is the day kung saan finally ating matutunghayan ang the biggest social media influencer sa balat ng Pilipinas. The biggest social media actor. The biggest manggagamit ng babae. Walang iba kundi si Adam Alejo. Palakpakan ang putang inang yan. Hombre ko, follow nyo rin ako sa Facebook page ko. Si Adam Alejo ay isang content creator na nakilala sa mga challenges at lifestyle vlogs nito. Actually, he was a very positive vlogger type of guy, mga ka-hombre ko. Meron itong 1.95 million subscribers at 2.6 million followers sa Facebook. Meron din itong naging girlfriend na isang influencer na si Emrys Ari, na isang foreign vlogger galing Australia na nakatira sa Thailand. At may content ukol sa pag-embrace ng Filipino culture at heritage. Si Emrys Ari po, hanggang ngayon, gumagawa pa rin ng mga kabutihan sa mga Pilipino and still trying to help the communities by doing that so-called Puso Challenge, mga ka-hombre ko. Nagsimula ang YouTube channel niya noong 2017 at ang pangalan ng channel nito noon ay Alingaw-Ngaw. Kung saan ay nagsimula siya bilang isang vlogger na pinifeature lamang nito sa content niya ang kanyang mga kaganapan sa buhay. Normal type of vlogs. Ngunit noong taong 2021, nagsimula na itong mag-upload ng mga much interesting content kung saan ay gumagawa na siya ng mga challenges vlog. At ito'y nagresulta sa pagtanggap niya ng 100,000 subscribers sa loob lamang ng isang buwan. Ibig sabihin, mga ka-hombre ko, tumugma sa timpla, tumugma sa takilya ang kanyang mga vlog. Nagsimula po siyang mahalin ng mga tao dahil sa kanyang mga vlog. Nice, man. Ganun talaga yon. Mga ka-hombre ko, mahilig ba kayo sa professional sports tulad ng NFL, UFC, at NBA? Nabalitaan nyo na ba na sa May 27 ay merong Eastern Conference Finals ang New York Knicks versus Indiana Pacers? Interested ka ba? Ang gagawin nyo lang ay i-click ang link sa pinned comment, then after nyan, ilagay nyo ang code na makagago, then yun lang. Have fun and mag-enjoy tayong lahat. Sabi nga ng aking ama, mahahanap at mahahanap mo ang pwesto sa mundong ito. It will only take one for you to find that very place. Isa din, mga ka-hombre ko, sa mga most viewed content nito ang kanyang pagtayo ng isang restaurant na pinangalanan niya McDollibee, kung saan ay pinagsama nito ang famous Jollibee at McDo sa loob lamang ng isang araw. This is perfectly illegal, mga ka-hombre ko. Lalo na kung siya ay nagbenta nito. Hindi ko lang alam kung nagbenta siya. Pero if ever na nagbenta siya, sobrang delikado nito. Pero sa tingin ko naman, hindi. So kung hindi siya nagbenta, so safe to, mga ka-hombre ko. Mga putang ina nyo kayo. Nagsimulang makilala ni Adam si Emrys noong inulit niya ang isa sa mga challenges niya na surviving 3 days with only 1 peso. Ngunit sa bansang Thailand niya naman ito ginawa. Pagdating sa kaduluduluhan ng content, doon niya natagpuan at nakilala si Emrys Ari na nakatayo sa isang gilid. Take a selfie with you? Yeah. Wow, you look beautiful. 1, 2, 3. Can you say hi to my vlog? Hi vlog. Is it your channel? Yeah. What's your channel? Adam Alejo. Adam Alejo. Yeah. Mine is your friend M. Whoa! Nice to meet you. Are you a vlogger too? I'm a YouTuber. Whoa! Well, actually, I'm a singer. I've just started YouTube. Oh, so where do you live? Yeah. Here. Where are you from? Philippines. Philippines. Are you like born and raised here? No, I was born in Australia. Australia. Oh. Yeah.
Sa simula at hanggang dulo ng content ni Adam ukol sa 1 peso challenge, kasama nito si Emrys. Umabot sa punto na naging sila ng nag-iibigan sa isa't isa. Naging sila din sa huli, no? Di rin nagtagal, nag-propose ang ating butihing kaibigan na si Adam kay Emrys. Magaling ka! Napakagaling po ni Adam. Nagsimula ang issue sa pag-story ni Emrys Ari na umiiyak ito. I gave him everything. I gave him my whole life. Expressing na naghiwalay na sila di umano ni Adam Alejo. Sad story, mga kahombre ko. Eto po, mga kahombre ko, ay yung sagot ni Adam Alejo at dinilik niya itong video na to. Kung saan nagpaliwanag ito sa mga tunay na kaganapan na nangyari sa kanila. At the first post, she said that I left her alone with 1 hour warning in another country. That 1 hour warning is not true. Hapon pa lang po, sinasabi ko na kay M, kailangan ko na umuwi. I need to go home. And at that time, wala pa po ako nabubok na flight nun. Nakapag-book po ako ng flight and 11 p.m. po yung nabook ko na flight. 12 a.m. sa oras natin. Sabi ko sa kanya, kailangan ko na umuwi sa Pilipinas dahil hindi ko na dito kaya sa Thailand. And there are confidential reasons kung bakit gusto ko na talaga umuwi. So, dinampo ng ating pinaka-Mr. Pogi, si Emrys. Ay, nako, nag-propose ka pa naman. Hindi mo naman pala seseryosohin. Then, meron pa siyang sinabi sa post na yun that I don't know what to do. I can't be used and hurt anymore. I did not use M. Siya po yung nag-invite sa akin para pumunta ng bundok. Alam niya po na vlogger ako at the first time that she saw me. In 5 days, naging official po na maging kami. And dahil si M, yung kauna-unahang babae na nakikita ko na talagang pwede kong pakasalan, kinuha ko na agad yung chance na mag-propose after 7 months. Nag-propose ako sa kanya sa harap ng mother ko, sa harap ng mga tao. Because for me, that is how you commit to something. And dahil alam ng mas maraming tao, mas accountable ako sa mas maraming tao. Additionally, pagdating naman daw sa finances, lahat daw ng pera na pumapasok sa kanya ay ginamit niya para sa kanilang dalawa. At nagawang bitawan ni Emrys ang kanyang trabaho doon sa Thailand nang hindi nag-iisip. Now, with finances, lahat po ng pumapasok na pera sa bangko ko ay ginagamit ko sa aming dalawa. Nilet go po ni M yung trabaho niya sa Thailand without a concrete plan. Without even saying na pag nilet go ko to, wala na akong another income and kaya mo ba na i-shoulder lahat ng expenses? I don't know everything on that time na ganun pala yung gusto niya maging setup. Pero, nag-adjust ako. And just to catch up, para mapunan ko po yung expenses namin. And even cut off yung suporta na binibigay ko po sa aking nanay dahil ako po yung nagsashoulder ng lahat. And kahit hindi pa po kami kasal, dahil pinapractice po namin yung being really a partner sa kung ano yung design ni Lord. Pinapractice ko po na ako yung mag-provide as lalaki. For the past of almost 3 months, nakatira na po ako sa Thailand. And why? Because I want to support her personally and hindi nagiging maayos yung relationship namin pag LDR kami. And ako mismo, winner ko na yung sarili ko na someday baka dito na talaga ako tumira para lang supportahan kaming dalawa. Yung lahat ng pinagtatrabahuhan namin ay ginagamit ko lang po para sa aming dalawa at para sa mga pagpasahod sa team members na meron kami. And ginagawa ko to because gusto kong patunayan kay M kung gaano ko siya kamahal at kung gaano ko siya kagusto. Now, going back, paano niya sasabihin na ginamit ko lang siya? How can you say that I just used you? If all of our income, all of the things that we're doing is for the both of us. So dito mga kahombre ko, ang nakikita ko dahil sa pera kaya sila nagkakainitan or nagkainitan. Kasi meron na tayong tinatawag kung baga sa Tagalog, pambabaoy. So ibig sabihin noon, ibinabalik niya po yung kanyang mga naitulong. Or nag-i-start na silang magbilangan. Binigyan kita ng isa, tandaan mo. Binigyan kita ng dalawa, tandaan mo. Now, this is the sad part.
on being on the same page, lalo na at kayo ay magpartner. Kasi nandyan talaga yung tinatawag na silipan. Kahit let's say, yung lalaki yung mas gumagawa, tas yung babae medyo konti, it's still gonna be 50-50. So kaya ang suggestion ko para sa mga nagsisimula pa lang mag-vlog at sa mga couple vloggers dyan, maghiwalay kayo ng path sa vlogging kasi it's never gonna work. Minsan-minsan lang. It's a 1 in a million chance na mag-workout yan. In fact, mga kahombre ko, kapag magka-partner kayo at nasa isang negosyo kayo, laging mainit ang ulo nyo sa isa't isa. It's the same thing on vlogging. This is a job and this is tough. It's a very tough world. Lalo na pag kumikita na kayo, endorsement, blah, 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 kailangan mo yung i-have. Or else, ipapalabas mo, tulad na sinasabi ni Adam, na ginagastos ko naman sa'yo yung mga pinagkikitaan natin. Pero in this case, hindi daw totoo yun, sabi ni Emrys. He told me to take it down. Yes, totoo po yun. Meron po akong pinapadilit sa kanya. Ito po yung kauna-unahang post niya na pinost niya po sa IG na umiiyak siya. Pinost niya to, I think 10:30 PM Thailand time, bago po kami lumipad ng bansa. And pinapa-take down po to sa kanya dahil unang-una, ang pinaka-plano ko po sa pag-uwi ko ng bansa is for us to just have space. Ilang beses ko po sa kanyang sinabi yun. I want us to just have space dahil hindi na nagiging maganda yung relationship namin. Pero ang sabi niya, pag umuwi daw po ako sa Pilipinas, wala na. Hindi na siya magpapakita kailanman. Kaya by her posting something on social media, pinapalala niya lang yung sitwasyon na sana pwede pa namin ayusin. Kaya ako pinapa-take down sa kanya yun. Dahil alam ko na pag pinost mo sa social media, maraming mga tao ang makakita at maraming mga opinion na hindi naman kailangan ang makakagulo lang sa gusto ko pa sanang buhay na relationship. Adam naman, papaano mo nasabi na pag binura ni Emrys yung post niya na umiiyak, magkakaroon kayo ng space? Ang totoo dyan, mga kahombre ko, magkakaroon po ng espasyo si Adam na makahanap ng iba. Bakit ka? Paano ka magkakaroon ng space or katahimikan kung yung pinaasa mong babae na binigyan mo pa ng ring, engagement ring, papatigilin mo sa kanyang rant? Syempre naman, Adam, ikaw yung sikat at kilala ng mga tao. Now, magpo-post ka na ganito ka, ganyan ka, at the end of the day, talon-talo yung babae, di ba? Kasi hindi naman siya kasing sikat mo sa Pilipinas. So, what's gonna happen? Maaari pang siya yung mabaliktad. Hindi naman lahat na nagsasabi na tama ako, tama na siya. Kaya kumbaga, ito si Emrys, nag-ingat lang siya. She needed to show this. Kesa naman, mga tao pa yung unang magtanong sa kanya. Nasaan ka na, Emrys? Bakit wala ka na sa ganito ni Adam? Mamaya niyan, mga kahombre ko, magkaroon pa ng ibang idea, mga netizens. May point si Emrys na ginawa niya ito. In fact, nakasulat, he told me to take it down. He never wants me to share the truth, but I am tired of it. Ayaw po ni Adam ilabas ang truth. Because this is the reality, mga kahombre ko. Takot si Adam sa sarili niyang multo. And with just Emrys' power, nakita nyo naman na napakalala po na naging downfall ni Adam. Wala nang nagtiwala kay Adam. And to set the record straight, opo, ako po yung nakipaghiwalay kay Em. And hindi po yun dahil sa mababaw na dahilan. Alam po yan ng buong pamilya ko. Alam yan ng team namin na laging nasa paligid namin most of the time. Lahat ng nangyari sa amin, lahat ng pinost ko ay walang scripted, lahat totoo, walang peke. Pero sa isang relasyon, may mga trials na dadating na magpapalabas ng tunay na kulay ng isa't isa. So para kay Adam, mga kahombre ko, lumabas daw ang tunay na ugali ni Emrys. Hindi na natin ito masasagot, no? Kaya umalis na lang siya para sa katahimikan nilang dalawa. Pero sana naman, Adam, nagsabi ka na lang personal, hindi yung iniwan mo siya ng ganon sa ibang bansa. Grabe ka naman, di ba? Okay, let's make things clear. Nung mailala ko po si Em, ay nagbabasking po siya. Okay? If I remember, nagbabasking siya ng halos 10 hours. Basta ginagawa niya yung mga bagay na talagang sobrang nakakapagod. Kaya, nung pagdating ko sa relationship namin, dahil pagod na siya sa lahat ng ginagawa niya, she then just stopped going sa kung ano yung nagbibigay sa kanya ng finances.
Pero hindi ko kailanman sinabi kay M na ihinto mo na yan. So by her saying na wala nang natira, she is the one who chose that. Oo, sige, sabihin natin na in-enable mo naman siya para gawin yun eh. Yes, because I don't have choice. Sinabi ko na lang sa sarili ko na, oh, sige na, dahil ako yung lalaki, sige na, ako na lang yung mag-provide. So nakita natin dito mga kahombre ko, this is very sad. Talaga pong yung pinakawalang kwentang bagay dapat sa mundo na ito, which is yung pera, ayun talaga yung motibo ng hiwalayan nila. This is very sad mga kahombre ko, grabe na to. Nakakalungkot na pera ang naging motibo ng mga batang ito kaya sila nagkahiwalay. Totoo nga talaga na money makes the world go round. Tandaan nyo, kapag involved na ang pera sa relasyon, that's automatically toxic. Bagong taon, bagong talpakan, meron o wala lang naman pipiliin nyo eh. Nasa link down below, nakapin. Try mo meron o wala lang naman pipiliin mo. Let's go! In fact, mga kahombre ko, kapag may mga nai-issue na influencer tungkol sa pera, automatically, game over. Toxicity na agad yun. Yung tipong meron kang hinira, meron kang inutang, meron kang ginento, meron kang ginenyan. Automatically, mga kahombre ko, deads. Sobrang delikado ng pera sa mga issue at argumento kasi wala kang ibang lalagapakan kundi hell. Nakakahiya, mga kahombre. Now, the next thing that she said, wala na rin akong pera para mabuhay. That is not true. Okay, these are the proof. November 13, nag-send po ako ng pera kay M. And yung pera na yun, na sinend ko sa kanya, is actually the one that she computed by her own. Yung pera na yun is para daw po sa food, para daw po sa laundry, and para sa visa extension. And this is also a proof na nung mga nakaraang linggo lang, bago yung November 13, is nanghingi na siya sa akin ng pang-visa extension niya. So now, it is the second time na nanghihingi na naman siya ng pang-visa extension. Pero dahil sometimes I really don't want to na ma-stress pa sa mga bagay-bagay. Sabi ko sa kanya, next time, wag mo na lang gawin yun ulit na mamimiss ma-handle mo yung pera. Pero ito, sesendan pa rin kita ng pang-visa extension mo. Para kay Ada, mga kahombre ko, nami-mishandle ni Emrys ang pera. Kasi nagre-reklamo si Emrys, wala na daw siyang kapera-pera. Pero hindi daw totoo kasi nagpapadala daw si Ada. Nakakahiya tong argumento na to sa social media, guys. You were once sleeping in just one bed. Tapos biglang ganun. Grabe, nakakahiya, mga kahombre ko. Shit. Now, for the last bit of her post, sinabi niya dito na meron daw siyang gagawin na gusto niya pumunta ng Pilipinas. Sinasabi niyang Puso Challenge. I will be clear on this. That plan is very, very illogical and dangerous. Wala pong personal na kaibigan si M sa Pilipinas. Maliban po sa mga nakilala niya na family members ko and yung team namin. So, sino yung pwede niyang kontakin sa Pilipinas pag ginawa niya yun? Random strangers? Para saan? Kaya sa mga sumusuporta kay M o susuporta pa lang na magsasabi na go, kaya mo yan, ang suporta kami sa'yo. Guys, you do not know kung saan niya sinusuportahan yung tao. Babae po yung tao, tapos maglalakad siya sa Pilipinas. Sa huli, mga kahombre ko, itong si Adam Alejo po, mukhang nakahanap pa siya ng care sa kanyang ex. Kasi sa totoo lang, to tell you the truth, kahit para sa akin, mga kahombre ko, medyo dangerous yung Puso Challenge, no? Kasi kung kani-kanino lang siya nakikitulog, kung saan-saan lang siya napunta, ewan ko lang, man. But this lady is just strong. Pero kung iisipin nyo kasi, syempre, banyaga siya. Hindi siya nakakaintindi ng Tagalog, medyo tough sa kanya. Maari siyang matarantado anytime, anywhere. At nasa Pilipinas siya, so it's quite dangerous. Sa mga Pilipino nga, dangerous eh. Kahit papano, sa part na yun, sa tingin ko, tama si Adam eh, no? Pero, syempre, may iba naman siguro motivasyon itong babae na ito, si Emrys. Para sa akin, mga kahombre ko, ang mali dito ay yung mga viewers. Mga putang ina nyo kayo. Alam nyo kung bakit? Kasi binigyan nyo both of them ng pagkakataon na pumera. And now, yung pera mismo ang sumira sa kanilang relasyon. And that is very sad, mga kahombre ko. Kasi kung iisipin nyo, bakit? At bakit ganon yung nangyari? Ibig sabihin, hindi sila compatible sa isa't isa. Lalong-lalo na kapag ka may involved. Huwag na kasi kayong magpasikat ng ganyan. Yung tipong mga tao
na mabubulag rin lang sa pera. Bago kayo sumuporta, dapat isipin nyo muna kung totoo bang nangangailangan to o ilalabas nyo lang ang tunay na ugali nito once na pumera na ito. In fact, mga kahombre ko, the views of Adam Alejo fell down. Super big time. Dahil nawala na po ng tiwala ang mga viewers niya sa kanya. So this is very tough because ito yung mga tipo ng downfall na wala na pong angat. I know na marami sa inyo are left with a big question of what is the truth? And I am doing this video to say that I am not unbothered. Baga bothered ako sa nangyayari. Bothered ako for opening my social media accounts and seeing a lot of hate comments while still choosing to not speak. And gusto kong sabihin that I will still choose the hard path, which is hindi magsalita but deal things privately. So Adam Alejo, kung ako sa'yo, maglabas ka ng proper statement, ilabas mo yung totoong hinanaing mo, ilabas mo yung tunay na storya ng relasyon nyo. Siguro sa pagkakataon na yon, baka magbigyan ka ng second chance ng mga fans mo. Otherwise, it's a complete misery for you from now on. One love. Good fucking vibes.